Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So, ang ating pong bibigyan ng opinion at reaction ay ito pong si Sara Duterte, yung mga players o actors dyan sa Lucky South 99, at itong si Harry Roque. Oh, yan po no mga kababayan. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay-pugay sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, sa mga nagsishare ng kanilang blessings through super chat, super stickers, and super thanks. At yun nga po, maraming salamat kay Ate Ines Galsote at Ate Beth M sa walang sawa nilang pagsuporta sa ating channel at sila po ay nagpa-super chat sa ating live stream, no? Nakapost na po yata yun sa ating community. Okay? At the same time, maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta at dumadalo sa ating video premiere at sa ating live stream. Yung live stream po natin, if we have a chance, no? Ang oras po niyan 8 or 9 PM Philippine time. So adjust nyo na lang yung mga oras nyo, time check, no? Kung nasaang bansa man kayo. At ganun din po ang video premiere na kung saan makaka-interact lang po tayo sa pamamagitan ng chat box. Ang oras po niyan, kung meron man, ay 7 AM Philippine time at 12 PM Philippine time. So kung meron man, yun po. Minsan, lumalagpas doon ng 15 to 30 minutes yung simula dahil hirap po mag-edit. Pero kung naka-notify all naman po kayo, tiyak makakahabol kayo. Kung hindi naman po, mag-team replay na lang po, no? Once again, shout out po lahat sa inyo. Hindi na kayo maisa-isa. Special shout out sa ating mga OFWs, sa mga men and women in uniform, at diyan po sa bayan ng Palawan, Zambales Norte, no? Except dun sa Davao City, sa Luzon, sa Visayas and Mindanao. Wag lang po sa Davao City, province of Pujan. Okay? Kasi dyan sa Davao City, ang daming kulto ni Jezebel at Judas. Hindi naman po kayo lahat. No? Okay? So, unahin po natin yung nais ipagawa ng mambabatas dito kay Sara Shimineth Tamilmuel Pusit. Dito po sa Politico, sabi nila, Sara Duterte told to explain underperformance in running DepEd. Ay, wala na. Anong masasabi ni Lenlen? Mabuti nga sa'yo. Kasama natin to, special guest si Mama Lenlen. Buti nga daw sa'yo, underperformance ka. Tapos sasabihin, Tapos sasabihin ng mga survey firm noon, best performing cabinet member. Ayos! Huling-huli. Huling-huli sila na gusto nila lang i-promote sino? Si Tamilmel. Kasi malay nyo, sabi nga ng ilang mga congressman, natatakot din sila na baka nga dahil sa mga survey na yan, maging leader ng bansa si Tamilmel at balikan sila. Ngayon, mga congressman, underperforming. Pero sabi ng mga survey, the best performing cabinet member, kasinungalingan. Di ba? Lawmakers have urged Sara Tamilmel Pusit to address the Commission on Audit findings regarding the depressing performance of the Department of Education during her tenure rather than diverting attention with baseless accusations. Biruin nyo, best performing pala siya, sabi ng mga survey. Mama Lenlen. Oo nga. Sinungaling. Di ba, Miyu? Say hi to my mama, Lenlen. Shout out daw, Elora. Shout out daw, Jun Reyelovit. The prodigal son.
House Assistant Majority Leader and Ako Bicol Party List, Jill Bungalon, stressed that public service requires transparency and accountability, especially when faced with clear evidence of underperformance. O, ano ang ebidensya ng mga survey? Anong mga question ang tinanong? O, pagdating sa COA, bokya. Ibig sabihin, pinapaganda ng survey yung pangalang Sara Duterte. Pero in reality, ang baho! Pinapabango ng survey. Pero in reality, masama pang amoy sa putok. Bakit kasi, Digong? Ipinutok mo sa loob. Pertel na pertel. Oh, 'di ba? Yung nanay niyang German. The COA report paints an alarming picture of DepEd's failure under Tamil Mills leadership. Completing only, eto, lalo kayong magngingit-ngit the best performing Vice President of all time. Tingnan nyo ginawa niya. Completing only 192 out of 6,379 target classrooms is not just a minor oversight. It's a gross neglect of duty. Tapos sasabihin ng mga survey firm, the best performing cabinet member. Biruin nyo yan, no? Ilang classroom ang hindi niya nagawa? So, 9. Ay, ganon? 6,187 classrooms ang hindi na niya nagawa. Pero, best performing pa rin yan. Saan siya best performing? Sa pag-acting. Baka naman, best performing actress. Feeling nung mga survey, nasa entertainment industry si Tamil Mel. Bungalon criticized Duterte for playing the blame game and floating the alleged Makabayan-Romualdez Marcos alliance against her instead of addressing the failures of DepEd under her watch. Correct! Oh, buti nga sa'yo! Akala mo hindi ka papalagan ng mga nasa lower house? Di hamak naman. They are smarter and witty than you. Ikaw, fuck up ka eh. Diba? See you next Tuesday ka eh. This is not about politics. It's about the future of our children and the efficient use of public funds. Tama! Diba? Eto pa sabi ni Bungalon. While Duterte may have resigned from DepEd in July, Bungalon said she cannot simply walk away from the consequences of her leadership. These problems are now left to her successor, Secretary Angara, who is expected to clean up the mess she left behind. The COA findings are a call to action, not an opportunity for diversion. Diba sabi nga parang siya yung leader ng isang command sa army. No? Parang sabi niya, okay, sa pangalan, ang tapang No, I can lead them. I will be a good leader. I will teach them how to command. I will command them. So they will know that I am a good leader. Nung pinakunta na siya, sa Band of Brothers itong kinikwento ko, sabi niya, sige, pamunuan mo yan, kuha ka ng isang platoon, kunin mo yung platoon mo, easy company, punta kayo doon. Lusubin nyo, you have to reconnect with our dog company which is on the other side, but in between you, there's a hell of fire. Ganun. Puta, pagdating niya doon, nakaninig lang siya ng tatatatatatatat. Natulala, hindi na alam ang ikukuman, gusto nang bumalik doon. Ganon si Tamil Mel, natulala. Hindi na alam ang pinaggagawa niya. Di ba? Instead of going through, she wants to walk away. Kaya nga sabi ni Matt Monroe, walk away, please go. Before you throw your life away. Di ba? Ganon sana ang gustong kantahin ni Pamilmil. Pero nagmalaki siya. Kala niya, kaya niya yung pala. Oh no, I cannot do this anymore. It is so heavy. I cannot bear it anymore. Mr. President, sorry at kinampanya kita. Binigyan mo ako
ng napakalaking responsibility. Ayaw ko nito. Ang gusto ko na lang ay mag-antay na mategi ka para ako na lang ang magkukuman. O, utot mo. O, yan po O, hindi ko na babasahin yung sa ibaba. Okay? Now, punta naman tayo dito sa Lucky South 99. May ibinunyag si Cassandra Ong. Hindi ko po ito napatapos ng buo. Ang sabi nyo na hospital si Cassandra Ong. Kawawa naman. No? Ipagdasal natin na siya na po ay gumaling at bumalik doon sa hearing. Iskwil mo na kasi. Yung sinasabi ko sa'yo, opinion ko lang naman yon. Malay mo, di ba? It is, sabi na nating unsolicited advice. Save yourself. Yun lang. Cassandra Ong, top boss at Whirlwind, an ex-Chinese cop. Oh, bakit napunta doon sa Pilipinas? Whirlwind Corporation stakeholder Catherine Cassandra Lee Ong has admitted that the top boss at the firm, a certain Duan Ren Wu, who happens to be her godfather, is a former cop. Ayan ang nirebuild niya. Ayun ang sabi niya. Nagsisira na yung computer ko. Ayaw na. What is his business in China? Do you know? Sabi ni Ace Barber. I don't have an idea. What I know is that he worked for a government agency in China before and then he resigned. Hindi ako naniniwala dyan na nag-resign yan. Spy po yan. Then he ventured into business? So he was a former employee of the Chinese government, right? Sabi ni Barbers. Yes, he was a simple police officer, but again, he resigned. Ini-insist ni Cassandra Ong. Barbers then barred that this is the same information they got about Wu. You, sabi niya kay Ong, are correct because it's the same information that we got. He was a former police officer. In fact, he has several records. Do you know that he has several records when he was a police officer? What records? Sabi ni Ong. It's about him having so many negative records in China. I will tell you about this at the appropriate time. Yan. Mukhang hindi alam ni Cassandra Ong. Pero Cassandra Ong, spill the bean. Sabi ko nga sa'yo, save yourself. No? Para naman, ikaw ay napakabata pa, 24 years old. Eto po, Sabi nga nila, you are billionaire at young age, at the age of 24. Ay alay, si Elon Musk lang yata nakagawa nun, saka si Zuckerberg. Pero sila may negosyo, legit. Ikaw, ano? Pasok pa tayo dito sa GMA News Online. Lucky South 99 official Cassandra Ong denies being dummy. Dummy daw siya sa others, hindi daw siya dummy. Yan, namumutla na siya mga kababayan, no? Sa larawan na yan, no? Kasi naman, sabi ko sa'yo, paulit-ulit ako, iha. Care to spill the bean. Save yourself. Those freaking people you are protecting, they will not go all the way with you at prison. Yung abogado mo, hindi papasok sa prison yan. Malaya siya. Ikaw, you are on a 6x6, di ba? Kawawa ka naman. Hindi ka na makakapag-anak siguro niyan. Hindi na dadami ang lahi mo. Kung gusto mo ng ganon, spill the bean. Cassandra Ong, the authorized representative of the Pogo firm Lucky South 99, denied that she is front for other individuals as questioned over the amount of money that she apparently handled. The 24-year-old made the denial after lawmakers Kit Flores of Bicodnon and Robert Ace Barbers told her that it was apparent that she is a dummy, given that she have issued large checks to individuals paid $500,000. Para ka tumama ng loto niyan. In dues to state-run regulator PAGCOR for Lucky South 99 at one point. PAGCOR $500,000. What did you do? Diba? What did you do? What did you do? Diba? Tingnan nyo mga kababayan, naalala ko yung PAGCOR na yan Ano ba tong sinabi ng yung si Padilla? Sino ba to? Dahil yung jail warden doon ay konektado po, dati pong PAGCOR official.
Ayan. PCSO pala. Hindi pala pag-core. Sorry naman. Okay. Balik tayo dito. Many of us think you are just used as a dummy. You are the dummy of the people behind the pogos. The next question is, ikaw ba alam mo na illegal yung mga ginagawa o hindi? Kaya nga binibigyan ka namin ng pagkakataon na sabihin na ginamit ka, dami ka lang. O yan binibigyan kaya ng pagkakataon. But if you will insist that you are just an investor, pero hindi mo sinasabi magkano ang ininvest mo, mas mananagot ka sa amin. Pangalawa, saan galing iyang pera mo? O nga naman, napakalaking pera mo. To which Ong replied, sa lahat ng question na po, hindi po ako dummy. So therefore investor ka. Barbers then replied, if Ong was an investor, sabi ni Ong, yes, whirlwind po. Saan galing pera mo? At the age of 24, saan galing pera mo? Magkano ininvest mo? Sabi dito, sabi ni Dan Fernandez, then press on how much you earn as incorporator of Whirlwind. Can I not disclose that po? Sabi niya. Ong has also refused to confirm whether she submitted income tax return as a Whirlwind incorporator. Fernandez found Ong's answer unbelievable. You've been an incorporator of Whirlwind Corporation. As an incorporator, you would know how much you earn. You're handling so much money and you don't have simple income tax return. Tax evader yan. Tax evasion. You should just tell the truth here because we are the only ones who can help you out here. Kaya nga wag ka nang magmatigas, Cassandra Lee, o wag mo nang patigasin yung utong mo, ay mali utong mo, yung ulo mo. Ito ang gamitin. Save yourself nga tinanong daw siya about Rainier Chewy. Again, he refused to answer. Ayan, nako, mala na. Mayayari ka dito. The House of Representatives medical team, Ong's blood pressure was too low at 80/40 in the Silkwood Hospital. Ayan, pina-hospital yata mukhang something is off with this girl. Biro nyo yung bag niya, Ano yung bag niya, Tignan nyo yung bag niya. Louis Vuitton ba yan? Harara Siopaw. Kanya bang bag yan, Louis Vuitton ba yan? Tell me, Michael Kors? Tingnan nyo, Givenchy, Gucci, hindi ko po kasi alam pero mamahalin yata yung bag na yan, Elora, Miyu, anong klaseng bag yon? O baka naman lumang bag. Kasi naman, Cassandra Leong, para matapos ng iyong ordeal, just tell them everything. Alam ko ginagamit ka lang. Actually, na nga daw po siya. Yung bank waiver niya, pinaano niya na. Sige, wala na. Okay. Mag-waiver na ako, nabuksan nyo ng mga bangko ko. Kung talagang totoong marami kang pera, swerte, palakpakan. Baka naman nakita mo na yung Buddha treasure. O di kaya, yung kayamanan ni Kibuloy, ikaw nakakita. Ito po, punta tayo dito sa juicy. Dalawang ito ay juicy. Anong sabi diyan? Di ba naalala nyo si Roque? Wala na naman siya kahapon doon. Nag-excuse siya. Pero mamaya nasa maisog siya. Yung asawa niya nag-excuse din. Ngayon may natagpuan po sila siguro nung sumalang na si De La Serna, si Mamang Guaping, si Mr. Supranational, hindi na po nakapagpigil. Eto na, itong si Serna, babaliktad to. Mag-SOS ito, mga kababayan. Anong sabi ng Manila Bulletin? Pang mag-asawa at mag-amalang, De La Serna admits joint bank account with Roque. Ang tanong natin, Roque, anak mo ba si De La Serna? O asawa mo siya? Bakit? Sabi, ganun lang daw ang may joint account Anak ko po yan. Oo. Parang yung anak ko, dalawa anak ko, nakakabit sa account namin. Joint account, nakikita ko yung paano sila mag-spend ng money. Pero hindi nila nakikita paano ko gastusin yung pera. Ako lang. Yung asawa ko, nakakabit doon yan. Di ba, pang mag-asawa, pang family. Roque, ano ang relasyon mo kay Serna? Kita mo yun, Miyu?
Oh, eto na po. Ay, ang gagwaping. Oh, tignan ninyo. Oh, parang nung kabataan ko lang yan, oh. O, mamili kayo. Sining kamukha ko dyan. Ay, Roque, huling-huli ko ikaw. Hindi ka mas makasigaw. Oh, wow. Ala na, Roque. Baon na. Roque, sige na. Ibigay mo na. Yari ka kay Serna. Babalik ta din. Baka sasabihin ng pamilya ni Serna, nak, save yourself. It's better you than him. Ayaw ko mamblema, anak. Ayaw kitang makita sa preso na pinagtutulungan ni Dagul at Peryong. Oh, eto na. Alberto Rodolfo de la Serna admitted to the House Quad Committee that he used to have a joint bank account with Roque. Oh, bakit? This revelation shared to the Quad by de la Serna during a hearing nung Wednesday, kay Congressman Acop. De la Serna told the special four-way panel that the biggest one-time deposit to the joint bank account was 3 million pesos. He says the account is now closed. Siyempre, ko-close nyo na. Pero anong ginawa mo sa 3 million? Bakit ka may joint account? Oh, baby wants to know. Give us no. Baka sabi ni Roque nung kay De La Serna, call me baby. Inan lupit ni Roque. Wala pala kayo kay Roque. Oy, kayong mga badidap dyan. Meron ba kayo niyan? Sige nga. Oy, mga badidap, pakitaan nyo nga ako ng mga jowa nyo na mas gagwapo pa dito. Hindi artista yan. Siguro yung mga yun, punta na sila sa mga, ano ba yung mga gay bar dyan. Uy, pa-picture daw tayo, sabi ni Tokis. Padala ko kay Tokis. Alang yan. Ay, 3 million. Magkano naman ang kino-contribute mo? O kino-contribute mo initially doon sa joint account ninyo? Sabi ni Acop, wala po akong kino-contribute doon. Ano pa ako? Preloader po ako, preloader. Ako po yung sinusustentuhan, siyempre. Dapat tinanong ni Acop, since wala kang contribution, ano naman ang binibigay mo kay Roque? Ayos. De la Serna went on to confirm to Acop that despite not contributing any money to the account, he was authorized by the former president's person to withdraw anytime he wanted to. Siyempre, after ng service. Mama Lenlen, what can you say? Happy ako. Sana all may ganyan tapos may bigote. Tama. Di ba, Miyu? Yung pala ang gusto ni Mama Lenlen. Ganong kagwapo, tapos lagyan mo ng bigote. Oy, Miyu, baka ikaw, mahilig ka rin ba sa may bigote? Ewan ko lang kay Elora. Anong sabi ni Congressman Acop? Ganon? Nalalaman ko lang yan na nang nangyayari yan sa mag-asawa, mag-ina o mag-ama eh. Di po ba? Di ba joint account? Ano sa tingin mo, iho? Ang lakas mang asar ni Congressman Acop. I like this guy. Hindi ko naman po pinalaman yung pera po ni Atty. Roque. Hindi na. Malayo ang sagot. Ang tanong, joint account kayo eh. Di ba para lang sa mag-asawa, mag-ina o mag-ama yan? Ang sagot niya, hindi naman daw niya pinakikialaman. Pero ang sabi niya, he was authorized by Roque, no? Na mag-withdraw anytime he wants and how much he wants. Baka after nung service, okay, 50K lang ha. Para hindi naman masyadong malaki. 3 million, Elora. 3 million. Parang isang one-bedroom condo na yan. Visit. When Acop pressed why De La Serna would agree to a financial setup usually practiced by married couples and parents with their children, the aviation student answered that he was simply following Roque's orders. Ay, it's all about Roque. Roque, patawag nyo na si Roque!
Inuutusan lang po ako, Mr. Chair. Sumunod lang naman po ako. Akop said sarcastically, pag sasabihin ba niyang lumundag ka sa bangin, lulundag ka. Ayaw mo pa kasi sabihin eh, Congressman Akop, pag sinabi ba ni Roking, tuwad, tutuwad ka. Mama Lenlen, oo nga naman. Ang nang sabi ni De La Serna, hindi naman po siguro, Mr. Chair. Gago, hindi may siguro ka pa. Ang sagutin mo, hindi po, Mr. Chair. Ano naman kaya ang gusto ni Harry Roque? Oh, ikaw naman ang magtusok sa akin. Kunin mo na yung needle ng pang-diabetes. Ikaw naman. Tawang-tawa ako dito. Sa question ni Congressman Akop, believe talaga ako sa'yo. Congressman Akop, ikaw na. Ikaw na ang bagong Superman. Tawang-tawa ako. Ang laking pera nun, mga kababayan. Hindi chani yun. 3 million. Oh, for how long? As long as the service is good. Kaya pala napakagandang lalaki. Bihis na bihis. Sige nga, pakitaan nyo nga ako ng mga juwawit mong yung ganyang kagwapo. Oh, Miyo. Sige nga. Pakita mo nga tsura ng juwawit mo. Face reveal nga, face reveal. Ilagay nyo dyan sa mga profile pic ninyo. Ang gwapo eh, di ba? Nakakalaglag pa, auntie. Eh kay Roque, ha? Nakakalaglag brief. Okay na ba? Time na ba? Natuturukan mo ako? Walang ya. Para kayong mag-asawa, Roque. Dapat tanongin nyo si Roque. What is the reason for Roque to make a joint bank account with this guy? Di ba? Kahina-hinala talaga. Aminin nyo na. Sa totoo lang, mga kababayan, yung mga congressman, patay mali siya lang yan. Pero sa mga badidap, hey, boy toy niya yan. O tanong nyo pa sa mga bakla, oh, bakit kayo may joint account? Eh mag-ano kayo? Hindi naman niya anak, hindi niya kamag-anak, walang relationship at all, walang blood affinity. Eh bakit may joint account? Bakit? Hindi pa kasi diretsuhin ni Akop eh. Magjowa ba kayo? Magjowa yan! Sasabihin sa inyo ng mga badidap, ay, badidap yan si Roque, badidap! Kapederasyon! O Mama Lenlen, what can you say? Umamin ka na kasi Roque. Pa-absent ka dyan, duwag na duwag kang umaten sa Quadcom. Tapang-tapang mong magsalita ng, lalaban na ako. Ngayon alam ko na paano makulong. Baka sabihin mo, pwede ba akong makontempt kasama si De La Serna? Kailangan ko na magtuturok ng diabetes. Pwede ba walang CCTV doon? Di ba, Miyu? Oh, kayo po mga kababayan, ano masasabi nyo dyan? May joint bank account daw eh. 3 million. Oh, di ba? Pero ngayon close na. Siyempre, kunwari, lipat mo lang. Hindi ako ha. Kunwari, dami account lang. Hayop ng mga tanong ni Ako Pamputan. Di pa diretsuhin ng putik. O kayo po, ano po inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.